Finally, nakapaglaban na rin ang first son dahil 2 linggo nga talaga akong hindi nakapaglaba. Hi guys! Mini vlog for today. Ganap ko kahapon. Anyway guys, habang nakasalang nga yung aking mga nilalaban sa washing, ayan, pumasok nga ako dito sa loob ng bahay para nga makapagsaing ng maaga. Tulog pa nga sa mga oras na yan sa Adriel, kaya naman inagahan ko na nga ang pagluluto para paggising nga nito ay kakain na nga lang siya. Pero minsan guys, nauutusan ko nga to sa pagluluto dito sa amin. Pero dahil wala pa naman akong ginagawa at nakasalang pa naman yung aking mga lalaban sa washing, at ayan, nagluto nga muna ako. Habang nagluluto, naglilinis na nga rin ako diyan mga mi, para nga hindi naman masyadong makalat ang aming bahay dahil ilang araw at hindi nga rin talaga ako nakakapaglinis ng maayos. Noong umuwi si daddy, ayun, nakapaglinis-linis siya ng kaunti. At nung matapos ko ang mailigpit ang aming lamesa, ayan, dito naman ako sa aming may lutuan at magluluto na nga rin ako ng aming ulam. Mag-aadobo nga lang ako dyan ng pusit guys, at request nga yan ni Adriel. Kapag umuwi si daddy, ayan, siya nga ang kasama sa palengke, kaya naman may pagkakataon siya na sabihin kung anong gusto niyang ulam. Eto din talaga ang nagiging banding ng magdaddy, yung mamalingki tuwing uuwi nga ito. Syempre, ang nagiging ambag na lang natin dyan ay yung magluto sa kanilang mga pinamimili. Pabor din naman sa akin mga mi yung hindi sumasama sa pamamalengke, dahil habang wala nga sila ay nakakapaglinis-linis nga ako ng kaunti dito sa bahay. Pero dahil hindi maganda yung pakiramdam ko nung mga araw na namalengke sila daddy, kaya sabi nga ni daddy wag na daw ako maglinis at ako nga daw ay maging Disney princess. Charot! Pero pagdating nga nila galing palengke, ako nga nag-intindi ng kanilang mga pinamili at pinaghugasan ko nga yung mga isda at nilagay ko nga sa ref. Tapos si daddy na nga lang din ang nagluto. Anyway, matapos nga ako makapagluto ay lumabas naman nga ako para makapagbanlaw at makapagsampay. At hindi ko na nga namalaya na mag-aalauna na nga pala to ng hapon at hindi pa nga talaga ako kumakain. Nung gumising kasi si Adriel, mag-10 na nga ng umaga, at sabi ko nga sa kanya kumain na nga lang siya at wag na ako hintayin. Nung maramdaman ko nga na nangangatal lang aking buong katawan, abay, nagugutom na nga pala ang first son. Kaya naman dali-dali na nga akong nagpunta dito sa kusina para nga kumain. Alam nyo ba guys, yung pakiramdam na gutom ka at gusto mo na talaga isubo lahat ang pagkain dahil nga nakakakatal nga ng katawan talaga. So dito meron niyang binili si daddy na mangga at napakatamis nito guys, tapos napakanipis na nga ng balat niya. 1 kilo nga ang binili niya at yung 2 ay dinala niya, yung 3 naman ay iniwan nga niya dito para nga sa amin ni Adriel. So ayan, hindi nga halata na masarap yung mangga dahil tingnan nyo naman yung buto kinawawa ng first son. Wala talagang natira at simot na simot talaga sa may buto. At pagkatapos ko naman kumain, ayan, bago nga ako magpahinga ay sinilong ko nga muna itong mga nilabhan ko dahil maya-maya pagkahapon ay marami na ngang dumadaan dito sa amin. Mahirap naman guys yung dadaan-daanan ng sampay mo dahil yung mga amoy nila may iwan dito. Joke lang. Siyempre, bago nga ako magpahinga, gusto ko naman nasa magandang lagay yung aking mga nilabhan dahil Diyos ko, napakahirap naman talaga maglaba. At pagkatapos ko naman masilong, nagpahinga nga lang ako at kinagabihan, ayan, bago nga ako matulog, may batang naglalambing. Nagpalinis nga to ng tainga at sabi nga niya hindi pa nga daw niya kaya maglinis ng tainga at natatakot pa nga to, kaya naman ayan, to the rescue ang mami. Antok na nga ako dyan guys, pero pinigil ko lang talaga dahil nga ayan, naglalambing yung bata. So hanggang dito na lang po, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Please like, follow, and share. Bye!